Isang magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa pribileyo po na muli tayo ay makasasamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Salamat sa panibagong pag-asa. At para po sa lahat, ito po yung pagkakataon na binigay sa atin. Pahayag po natin yung pagsamba sa Diyos, pamagitan po ng pagbubulay ng Kanyang salita. Samahan niyo po ako mga ilang minuto po sa kapurihan po ng ating Diyos. Yung pinakamagandang aral ng nais ng Diyos sa buhay natin ay yung ipamuhay natin lahat. Muli, isang magandang umaga sa ating pong pagsisimula. Tayo po'y manalangin. Hingi tayo ng tulong sa Diyos, nagabayan niya tayo sa umagang ito. At siya ang maparangalan sa atin sa umagang ito. Manalangin po tayong lahat. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at pinuwalhati ka namin. Salamat, dakilang Diyos, sa bagong umaga, sa panibagong pag-asa, na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sa pribileyo na kami makasama sa iyo sa pagbubulay ng iyong salita. Ang patuloy namin dalangin, samahan kami. Pangasiwaan po kami na ikaw, O Diyos, ang maparangalan namin sa umagang ito. Mula sa iyong mga salita, ikaw po ang magturo sa amin. Makikinig po kami. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw ang magpapakahayag sa bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Higit namin makita yung pinakamabuti para sa amin sa karangalan ng iyong pangalan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya. Pasasalamat sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay huling linggo po ng June. Sa isang araw po ay July na. Almost 4 months, magpo-4 months na tayo sa pandemic na ito. Pero salamat sa Diyos. Malaya po rin tayo nakapagdadaos ng pagsamba sa pamagitan po ng pagbubulay ng Kanyang salita, sa pamagitan ng technology ibinigay ng Diyos sa atin. Ang pag-usapan po natin ngayon sa umagang ito ay sulat po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, pangkat na 1, sa bilang na 5 hanggang 7. Sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hentil ay akayin sa pananampalataya at sa pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan mula sa ating Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. At ito po isang napakagandang mga talata at pribileyo, pagkapalang ipinakikita ng talatang ito. Sa ating pong kapanahunan ngayon, ang maraming tao po ay abala o sa maraming bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Sa kalagayan po ngayon, marami po ay abala sa paghahanap nung kakulangan ng pangangailangan sa kabuhayan dahil sa maraming nawalan ng trabaho at ang iba ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para matugon ang kailangan sa araw-araw. Ang iba ay meron takot pa rin. Mayaman o mahirap, nandun yung takot. Pero napakaganda po ng talatang ito na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Na ang tema po natin sa umagang ito ay sinulat ko po na called
for God's purpose. Tinawag para sa layunin ng Diyos. Ang ganda po ang sabi ng talata. Kung ulitin po, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo kabilang sa mga tinawag na maging tagasunod ni Yesu Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahalan niyo sa tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoon Yesu Kristo. Ito po mga talatang ito ay kapahayagan na pinakikita ang layunin ng Diyos sa pagkatawag niya sa atin lahat. At maging nalinaw sa atin kung anong pagkatawag niya sa buhay ng bawat sa atin. Lahat ng tao sinasabing siya ay may takot sa Diyos. Wala naman taong di magsasabing siya hindi nananampalataya sa Diyos. Pero sa bawat isa sa atin, dapat malinaw sa atin kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa pamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya. At tatlong bagay pong pag-uusapan natin, at sikapin ko po maging mabilis na sa simpleng kapahayagan ng banal na kasulatan. Ang una pong kapahayagan ng layunin ng Diyos sa buhay natin lahat. Ano man ang kalagayan sa buhay, ang layunin ng Diyos to be His own people. Tayo pong lahat ay tinawag ng ating Diyos upang maging bahagi tayo sa Kanya. Ang sabi po sa verse 7, sinulat ko po sa Wikang Banyaga, I'm writing to all of you in Rome, in verse 7 po, who are loved by God and are called to be His own holy people. May God our Father and our Lord Jesus Christ give you grace and peace. Dito po pinakikita ng Biblia, tayo po ay tinawag para maging Kanya, na hindi naman ibig sabihin wala po tayo kalayaan magpasya o kumilos. Hindi po nawawala yung free will. Pero ang gandang makita po natin ito, ang talatang ito, tinawag po tayo ng Diyos para maging Kanyang lingkod. At pagiging lingkod ng Diyos, at ito po ay tumutukoy sa lifestyle bilang lingkod ng Diyos. Para makilala ng mundo kung sino talaga tayo. At kung ano yung layunin ng Diyos sa bawat talaga isa sa ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang ating Diyos, Ama, ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang bagong buhay na pag-asa. Ibig sabihin po dito, sa laki ng habag ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng isang panibagong buhay. Doon tayo unang tinawag ng Diyos sa panibagong buhay. Ibig sabihin po, umaasa ang Diyos, kung tayo sa Kanya, ang panibagong buhay ang inaasahan niya, ang ipamumuhay natin, hindi yung lumang pagkatao sa panahon ngayon. Paano ba natin ipamumuhay ang bagong buhay na binigay sa atin ng Diyos? Sasabay ba tayo sa galaw ng mundo o sa paraan ng Diyos? Tandaan po natin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Ibig sabihin, pag panibagong buhay, meron luma. At yung bagong buhay ay nais niyang makita sa atin. Yung kung papaano tayo mag-isip, papaano tayo magsalita, papaano tayo kumilos sa buhay bilang isang nagsasabing tayo sa Diyos. Halos lahat naman ng tao ay nagsasabing siya sa Diyos. Pero paano ba tayo mag-isip bilang isang taong na sakop ng Diyos? Paano ba tayo magsalita? Paano ba tayo bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang tao sa Diyos, paano tayo kumilos?
At dito makikilala na talaga tayo sa Diyos bilang isang tao. At ang isang layunin ng Diyos sa atin para tayong lahat ay makilala ng mundo na tayo sa Diyos. At doon papasok sa buhay natin yung biyaya at kapayapaan ng ating Diyos. Ang sabi po sa Colossus chapter 3 verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat lagi. Ibig pong sabihin dito po ng talata, ang dahilan ng pagkatawag niya sa atin bilang isang tao na magpasakop sa Kanya, ang sinasabi po dito sa talatang ito, paghariin sa ating puso yung kapayapaan. Mula nang nagpasakop tayo sa Diyos, taglay na natin ang kapayapaan. Ang inaasahan ng Diyos, may pamuhay natin ito. Dahil diyan tayo tinawag bilang isang ordinaryong tao, sabihin natin. At tumutukoy dito yung ating mga attitude. It's all about behavior. Alam niyo, ang tao, konting problema, nawawala ang pagiging mananampalataya. Minsan, ipinagpapalit ang pagiging Kristiyano sa panahon ng problema, katulad ngayon. Ang pandemic, talagang sabi, wala namang gamot. Pero dahil sa pangangailangan sa mundo, dahil nandito pa tayo, ipinagpapalit natin yung pagiging Kristiyano natin. Dahil dun sa attitude o dahil dun sa sabi natin sa behavior na nakikita sa paligid at sumasabay tayo. Maraming Kristiyano sumasabay pa rin sa galaw ng mundo. Eh sabi ng Biblia, paghariin niyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob sa inyo ni Kristo, sapagkat diyan kayo tinawag, diyan tayo tinawag ng Diyos. At tayo bilang isang mananampalataya, kung ano yung meron tayo, dapat ipagpasalamat natin. Dapat isipin natin sa kabila ng pandemic na ito, totoo, nagugutom tayo o hindi sapat ang kinain natin. Pero tandaan natin hanggang ngayon, sinasamahan pa rin tayo ng Diyos. Meron pa rin tayong buhay. Kaya bilang isang tao na nagsasabing tayo sa Diyos, sikapin natin yung kapayapaan mangyari sa buhay natin. Sa kabila ng kawalan, hindi lang naman tayo, ang buong mundo ang dumadanas dito. At dito makikilala ng tao talagang tayong lahat ay sa Diyos. Tinawag tayong lahat bilang isang mananampalataya na makita na tayo talagang sa Diyos. Ang sabi po dito sa unang Thessalonica chapter 4 verse 7, God has called us to be holy lives, not impure lives. O tayo tinawag ng Diyos upang sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Sa galaw ng mundo, maraming Kristiyano natatalo, natatangay ng galaw ng mundo. Dapat, kung tayo talagang sa Diyos, mamuhay tayo na talagang tayo sakop ng Diyos. Yung ating buhay. At tignan natin yung attitude natin pare-pareho. Walang excuses dito. Lahat tayo bilang Kristiyano nagsasabi na sinasabi natin ang buhay natin sakop ng Diyos. Dahil diyan tayo tinawag ng Diyos sa kanyang layunin. Magsimula tayo. Kaya nga sabi ng Biblia sa Matthew 5:16 magliwanag na gayon ang inyong mga ilaw upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at walitin nila ang amang nasa sangkalangitan. Kaya ang buhay na pagkatawag sa atin dito sa mundo, pamuhay natin. Binukod tayo ng Diyos. Yan ang unang bagay na makita natin. Hindi naman natin kailangan habaan ito. Alam natin, pag sinabi natin sa Diyos tayo, makita ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa po, bibilisan ko lang po hindi naman kailangan mahaba God called us to be part of His purpose. Tinawag tayo upang maging bahagi ng kanyang layunin. Sabi po ng Biblia, sa verse 6, kayo kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu Kristo. Ibig sabihin,
Hindi tayo tinawag para maging Kristiyano lang. Hindi sinasabing Kristiyano lang. Hindi pwedeng Kristiyano tayo pero hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kailangan sumunod tayo. Lahat ng nagsasabing Kristiyano, anuman sitwasyon ng mundo, dapat sumusunod sa Diyos. Ipinaglalaban ang pagsunod sa Diyos. Hindi ko po sasabing madali. Talagang mahirap, pero kailangan natin. Lahat po ng lalaki at babae sa Biblia, sa kanilang pagsunod, nasasaktan talaga ang damdamin nila. Kung sa batas ng gobyerno, pag sumunod tayo, masakit sa damdamin, lalo sa Diyos. Pero kasarapan sa Diyos, pag sumunod tayo, nandun yung kapayapaan. Kaya nga sabi sa unang Pedro chapter 1 sa verse 2, yung verse 2 po sabi, kayo pinili ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesucristo, at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Pansinin nyo, darating yung kasaganaan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod. Kami kay pinili ng Diyos Ama, sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin, hindi lang maging Kanya. Ang bawat isa sa atin, mahalaga sa Diyos ang ating pagsunod. Tayo rin gusto rin natin sinusunod tayo ng kasama natin, ng kakilala natin. Ganon din ang Diyos. Pero ang kagandahan sa Diyos sa pagsunod natin, napakasarap, may pagpapala at kapayapaan. Ang sabi po ng Panginoon sa Kristo sa John 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Sabi niya dito, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Vice versa po ito eh. Pag mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos. At ang pagsunod sa utos, kapahayagan ng pag-ibig sa Diyos. At ang kagandahan dito, pag sinunod natin ang Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ako'y mananatili sa inyo. Ibig sabihin, nandun yung gabay, patnubay, pagpapala ng Panginoong Kristo. Ang sabi nga ng Biblia sa Lucas 11:28, ganito ang sabi, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Gaano mang karami, gaano mang kadalas ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, kung hindi naman natin tinutupad, hindi natin mararanasan ang pagpapala. Ayon po sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Lucas 11:28. Ibig sabihin, mahalaga po ang pagsunod. Hindi lang sa Diyos, maging sa atin, sa buhay natin. Sa mga magulang, pag sumunod ang anak, kaligayahan ito ng magulang. At meron kagad blessing ang mga anak. Ganun din naman ang Diyos eh. Sabi, sumagot siya, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. Tumutupad nito sa mga salitang na kanyang narinig. Kaya napakahalaga sa buhay natin ngayon. Sa panahon ngayon, pag sinunod natin, dahil sa pandemic, yung simpleng utos, hindi sinusunod. Alam niyo ba, nakakalungkot? Grabe na naman ngayon ang positive sa COVID-19 dito sa atin sa Metro Manila. Metro Manila. Sabi ng presidente natin sa July 1st, ipapahayag niya kung ano nang gagawin sa kalagayan ng Metro Manila o ng Pilipinas, kung ilalagay sa MDCQ o ibabalik ulit sa Enhanced Community Quarantine. Dahil sa dami.
Ano ang problema po? Yung pagsuway, ang hindi pagsunod. Alam naman natin, ang pagsunod sa gobyerno ay pagsunod sa Diyos. Kung sabi niyo, pwede, totoo ba yan? Totoo po yan. Ang sabi po ng Roma chapter 13, nagmula po sa verse 1 hanggang 3, gobyerno ay mula sa Diyos. At ang hindi sumusunod sa batas ng gobyerno, sumusuway sa Diyos. Kaya ako nahihirapan din ako pero kailangan sumunod. Sabi na nga, ulitin ko itong talatang ito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya sa atin po, simple lang yung binanggit ko po, kalagayan ng pagiging mananampalataya sa galaw ng mundo. Di lalo na mismo ang utos ng Diyos ang direkta, hindi pa natin masunod. Kailangan po tayo talagang sumunod sa harapan ng Diyos. At ang sabi po dito sa unang Pedro, chapter 4, verse 17. Hindi ko naman po kahabaan Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang nakikinig. Sabi po dito, dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito yung nagsisimula sa bahay ng Diyos. At kung sa atin ito nagsisimula, ito maganda rito Kung sa atin ito magsisimula, ano na ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Sabi ng Biblia, sa mga mananampalataya magsisimula ang paghuhukom ng Diyos. Kung pagharap natin bilang isang Kristiyano sa Diyos, sa paghuhukom ng Diyos, anong pwede niyang sabihin? Pwede kaya sabihin ng Diyos sa atin, beloved children, good work. Okay kaya sabihin sa atin yan? Well done. Totoo kaya sa atin ito? Alam niya po, ito po ang laging takot ng tao sa kalagayan ng mundo. Sabi nila, halos ito na ang huling wakas ng mundo. O sabihin natin halos nakikita na natin, kamusta ang pagsunod natin sa Diyos? Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging Kristiyano lang. Tinawag din tayo ng Diyos para sumunod sa Kanyang layunin sa buhay natin. Kasi gusto ng Diyos, pagharap natin sa Amang nasa langit, wala tayong kapintasan. Kaya hinahanap niya yung pagsunod ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya. At nakakalungkot, ito po ang kalagayan ng mundo sa ating kapanahunan ngayon. Pag sinabing pagsunod, imagine niyo, wala nang marami yung simbahan, ang pagsamba ay ganito lang. At meron man naglalakas loob na magdaos sa pagsamba, pero mabibilang. Kasi ang maraming mga mananampalataya natatakot virus at talaga naman laganap. Ang iba naman sa lakas ng loob, tuloy-tuloy, sila naman naapektuhan, sila ang nagkakaroon ng virus. Kasi nga, dahil doon sa pagsuway. Kaya bilang mananampalataya o bilang Kristiyano, tandaan po natin, dumating na ang panahon ng paghukom at ito magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin magsisimula, ano na kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Ibig sabihin, paano susunod sa magandang balita kung di narinig at di alam? Ngayon, kung tayo nakakaalam ng magandang balita, alam natin dapat lahat ang susundin natin sa Diyos. Kung ano yung dapat natin sundin. Ang pagbabasa ng Biblia, inutos ng Bible o ng Diyos. At hindi lang basa't binasa. Meditate the Word of God. Hindi lang basa't binasa, pinagmulay-bulay para malaman kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Kamusta kaya tayong lahat bilang Kristiyano? Bilang mananampalataya? Ito po masakit. Alam na maraming mananampalataya, meron naman silang blessing.
At alam nila, kailangan natin magbigay sa Diyos. Pero alam natin, ang pagbibigay sa Diyos, dadalhin mo sa simbahan, hindi sa tao. O totoo, ang tao may hawak. Ang tanong ay, naputol ba ang blessing mo? Eh bakit huminto ang iyong pagbibigay sa Diyos? At yan ay isang uri ng pagsunod. Lalo na yung mga simbahang nangungupahan. Meron po akong alam na simbahan, ang upa nila, 40,000 isang buwan. Ewan ko kung nagbibigay pa. Pero yung blessing, tuloy-tuloy. Ang alam ko sa maraming mananampalataya, ang trabaho nila, work from home. Hanggang ngayon, marami pang ganun. Work from home. Di ba blessing ng Diyos? Pero ang tanong mo, nagtutuloy-tuloy ba ang pagbibigay sa Diyos? Maraming Kristiyano, hindi naman naputol ang blessing, pero putol ang pagbibigay sa Diyos. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ang mga Israelite, in times of chaos, bibigay pa rin sila sa Diyos. O sabihin natin, ang panahon natin, chaos, ang hirap kumita ng pera. Pero tandaan natin, hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. So, ang pinakamainam bilang isang Kristiyano, obey God wholeheartedly up to the end. Ang mga Kristiyano, pag binasa niyo po yung Hebreo chapter 11, ang pagsunod tayan. At yun ang magandang halimbawa, tignan natin. Basahin niyo ang aklat ng buong Hebreo ng chapter 11. Ang mga mananampalataya doon, inisa-isa, namatay sila dahil sa pagsunod sa Diyos. Pero tayo, ang pagsunod natin ngayon, hindi naman ikamamatay eh. Pagpapala pa nga eh. At yan ay isang mahalaga. Tandaan po natin, tinawag tayo pang maging sa Diyos, maging bahagi niya, tinawag din niya tayo para sumunod. Ang pangatlo, God called us to be His servant. Maging lingkod niya. Ang sabi po sa verse 5, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Napakaganda po ng talatang ito. Marami ngayon ay hindi naman mananampalataya talaga eh. Naniniwala lang sa Diyos. Pero hindi talaga mananampalataya. Ang sabi po ng talata, tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Hindi lang manampalataya, hindi lamang sumunod, kundi maglingkod pa. Anong klaseng paglilingkod? Ang sabi dito, ginawa kitang lingkod, alang-alang sa Panginoon sa Kristo upang ang mga hintil, akayin sa pananampalataya. Ibig sabihin yung mga taong nalilito, nabibigatan sa buhay, nawawala yung pananampalataya, o kahit mananampalataya na pero natutulog, trabaho natin lahat itong Kristiyano. Akayin natin sa pananampalataya at sumunod ang mga taong ito. Sa Bible, pag sinabing hintil, dalawang bagay ang pagkaka-translate yan eh. Sa iba, sinabi diyan ay hindi mananampalataya. Ang iba sinasabi, sila yung mga lahi din ng Israel na humuwalay sa lahi ng Juda. Pero pag sinabing Gentile talaga, hindi mananampalataya kasi akayin mo sa pananampalataya at sumunod. Ito po ang isang layunin ng Diyos na matupad ang layunin niya ng tao sa mundo na hindi pa nasasakop ng Diyos o hindi pa nagpapasakop sa Diyos, ay magpasakop sa Diyos. At napakasarap, ikaw ang Diyos. Ikaw, kung sabihin natin, ikaw, ako, o tayo, ay tinawag ng Diyos para maging lingkod niya. At gamitin tayo ng Diyos. Ito yung hindi basta talaga sabihin natin tungkulin. At napakasarap isipin natin ito.
Ito po ang layunin ng Diyos. Ang unang, dito po magandang makita natin, tatlong bagay po dito yung paglilingkod. Ang una po, people know God's love Him. Dapat malaman na mahal sila ng Diyos. Kahit sila sa kabila ng pagkukulang, mahal pa rin sila ng Diyos. Maipaunawa natin sila sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Alam naman natin yung mga talata eh. Kasi yung sinabi diyan sa Romans 5 verse Romans chapter 1 verse 5 yung letter A. Sinulat ko sa wikang banyaga eh. Sabi dito, through Christ, God given us a privilege and authority as an apostle to tell the Gentiles everywhere what God has done for them. Ibig sabihin po, ikaw at ako, tayo, tinawag ng Diyos, binigyan ng pribileyo at karapatan, kapangyarihan, yung authority, na sabihin kahit saan lugar, yung ginawa ng Diyos sa kanila. Tinawag po tayo ng Diyos. Bilang lingkod niya, sabihin kung anong ginawa sa kanila ng Diyos. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ng ating Panginoon Jesucristo. God the Father sacrificed His only begotten Son for us, sa lahat ng tao. And Christ Himself sacrificed Himself to offer Himself at the cross to pay the sins of the world. At ito ang dapat malaman ng mga tao, ang pagmamahal ng Diyos. Walang ibang magpapaliwanag niyan, kundi yung taong mayroong pananampalataya, pagkaunawa sa pagmamahal ng Diyos. Isa ka, ako, o tayong lahat na Kristiyano, hindi lang basta tayo tinawag para maging bahagi sa kaharian ng Diyos, sumunod, tinawag ka ng Diyos para maglingkod. Malaman ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos. At hindi lamang yun. Ang pangalawa, people have faith in God. Ipahayag natin sa mga tao na manampalataya sila sa Panginoon Jesucristo. Ikaw, ako, tayo, kayo ay tinawag ng Diyos. Akay ng mga tao na manampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang problema. Ang mga Kristiyano ngayon, basta't ako mananampalataya sa Diyos, sinusunod ko yung sinasabi niya. Ito po ang maliwanag na sinasabi ng Bible sa verse 5. Tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo para sabihin sa mga tao na manampalataya sila sa Panginoon Jesucristo. Ang sasampalatayanan nila sa Panginoon Jesucristo, maniwala sila, sumampalataya sila, sapat na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang sila ay hanguin sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo pong lahat. At yun po isang mahalaga na manampalataya sila. Kaya nga ang sabi po ni Apostol Pablo, pansin niyo po sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 din po, sa verse 14 hanggang 16, may pananagutan ako sa lahat ng mga sibilisado, sa mga barbaro, sa marurunong at mga mangmang. Kaya, ang nais ko rin ipangaral dyan sa Roma, ang magandang balita. Hindi ko kinahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Imagine niyo sa si Pablo, dating tumutulig sa Kristiyano, nung maintindihan yung totoo, sabi niya, sagutin ko sa Diyos. Ang lahat ng tao, kailangan malaman nila ang magandang balita. Walang magpapaalam sa kanila kundi tayo, sa mga taong wala pang pananampalataya. Sino magsasabi sa kanila tungkol sa pananampalataya? Tayo ang tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin para sa lahat ng tao.
Kahit sa ganitong pandemic na ito. Kaya nga pinagpala tayo ng Diyos, mayroon tayong technology na maganda. Hindi mo man nakikita, pwede mong bahaginan. At yan po isang maganda. Hindi na kailangan sabihin, hindi man ako nagtapos sa Bible College Basa ka lang ng Biblia, katulad nito, simple lang Tinanggap mo si Jesus bilang Diyos ng iyong buhay, tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kung paano mo siya tinanggap, ganun mo lang sasabihin sa Kanya ang pananampalataya, itinuturo ng Biblia. At yun ang pangalawa, makita nila yung pagmamahal ng Diyos at dapat manampalataya sila. At yung pangatlo, people obey God's mandate. Hindi lamang basta manampalataya. Katulad din natin, hindi dapat lang manampalataya. Manampalataya din sila, tayo, at sila, at dapat sumundin sa kanila. Maraming tumanggap ngayon, nakatanggap, kinabukasan, wala na. Kailangan silang sumunod din. At tayo din ay dapat sumunod din. Paano po sila susunod? Pag sila ay nanampalataya na, kailangan susunod sila sa mandate ng Diyos. Kailangan natin i-follow up natin sila kung paano susunod sa kalooban ng Diyos. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Ayon po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, verse 42. Ang sabi po dito, araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at kay Kristo na ating Panginoon. Pansinin niyo po, sa panahon ito ng Acts chapter 5, mula chapter 3, chapter 4, chapter 5, lalo na pagdating sa chapter 4, andito na yung persecution sa mga Kristiyano. Ganon din sa chapter 5, pinagbabawalan na sila, mangaral sila Pedro. Sila Juan, pinagbabawalan na sila. At ang mga Kristiyano, sabihin natin, nag-scattered sila. Pero sa kanilang pag-scattered, ang ginagawa naman nila, araw-araw, sumasamba sila. At araw-araw, nagtuturo sila patungkol sa ating Diyos. Ang ibig ko sabihin, ang ginagawa nila, ipapalo up and then tuturuan. Ang tawag po dyan, discipleship. Kailangan nagdi-discipleship ang bawat Kristiyano. Kung ikaw ang nagdi-disciple, salamat. Ikaw ay dapat naman magpa-disciple kung wala kang dinidisciple. Ulitin ko, ganito. Kung may dinidisciple ka, dapat magpa-disciple ka. At kung meron mananampalataya at walang nagdi-disciple, magiging stagnant ang kanyang pananampalataya. Ang problema dito, kung hindi tayo magdi-disciple para makasunod ang mga mananampalataya, sino magdi-disciple sa kanila? Ang mundo? Ano ituturo ng mundo? Walang ituturo ang mundo. Pagdating sa kalagayan, spiritual na bagay. At yan ang problema ng maraming mananampalataya. Pansinin niyo ngayon ang kalagayan ng mundo. Kaya maraming bumabaksak na simbahan o maraming bumabaksak na mananampalataya. Walang discipleship. Walang nagpapaalala na kailangan yung sumamba, kailangan yung ipahayag ang inyong pananampalataya. Ang pagdidisciple ay pagpapahayag ng pananampalataya sa kapwa sa harap ng Diyos. Kaya bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, we are called to serve God. Maglingkod tayo. Akayin natin ang mga tao sa pananampalataya at sumunod sa Diyos. Hindi yung manampalataya lang. Alam niyo, nakakalungkot sa maraming mananampalataya, natatakot magsabi ng tama, baka makasakit, umalis, at hindi na magpatuloy. Ang katotohanan talaga masakit. At kung yan ay totoong nanampalataya, tatanggapin niya yan. Gagawin niya yan. Kaya sa atin lahat, bilang Kristiyano,
Responsibilidad mo, responsibilidad ko, responsibilidad natin lahat na umakay tayo ng mga tao para sa Diyos at sumunod sila sa Diyos. Kung papaano tayo ipinakita ng Diyos ang bagong buhay sa atin, kung papaano sumunod tayo sa Diyos, akayin din natin yung iba sa harap ng Diyos, mag-disciple tayo. Kung nagdi-disciple ka, sabi mo, wala na akong alam para ituro, magpa-disciple ka naman sa iba. At mararanasan natin ang kamay ng Diyos. So mga kapatid, sa bawat Kristiyano, ikaw, ako, kayo, tayo, tinawag ng Diyos. Ayon sa kanyang layunin, akayin natin ang mga tao na manampalataya sa ating Diyos at sumunod sa ating Diyos. Naniniwala po ako, lubos na mararanasan natin yung kapayapaan sa kabila ng pandemic na ito. Alam ng Diyos ang kailangan natin, pero hinihintay niya lang sa bawat isa sa atin yung katotohanan pinag-uusapan natin ngayon. Ang ating buhay ay maayos niyang sinagawa at tayo po ay tinawag niya na sumunod din at ang tao ay akayin sumampalataya at sumunod sa Diyos. Ang hamon po ay sa atin lahat. Buhay niya, ang buhay po natin inayos ng Diyos. At sinikap ng Diyos maunawaan natin ang tamang pagsunod. At pinakita niya na ikaw ay kanyang tinawag para maglingkod. Ipaalam sa mga hindi pa mananampalataya na sumampalataya. Kailan ka gagawa ng desisyon sa harap ng Diyos para ipahayag ang pananampalataya? Bukas? Sa isang linggo? Sa isang buwan? Pwede ngayon. Kung ngayon mo gagawin yan, unang matutuwa ang Diyos. Kasi araw-araw, pag may naligtas, sabi ng Biblia, laksa-laksang mga anghel ang magpupuri sa harapan ng Diyos. Laksa-laksa ang mga anghel ang magpupuri sa Diyos. Kung mayroong maliligtas, then susunod. Magsimula kang mag-disciple. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos ng sangkalangitan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inuwalhati ka namin. Nagagalak po kami sa pribileyo. Ikaw ang nagpakita sa amin mula sa iyong mga salita. Ikaw ang nag-ayos ng aming buhay. At ikaw ang nagturo na dapat kami sumunod sa iyo. At sa pagsunod namin, tinawag mo kami upang maglingkod. Akayin namin ang aming kapwa na walang pananampalataya, na sila'y sumampalataya sa iyo. At sumunod sa iyo, dakilang Diyos. Dalangin namin, dakilang Diyos. Samahan mo kaming lahat sa nakarinig ng aking binahaging ito. Sa ikararangan lang yung pangalan, Panginoon Jesucristo. Magsimula kaming ipahayag ang mabuting balita na sumampalataya ang lahat at sumunod sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Pinagpala mo kami. Sa kabila ng pandemic na ito, itinuro mo sa amin ito. Ikaw din ang tutulong sa amin upang magawa namin ang lahat ng ito. Maraming pong salamat. Pinagpala mo kaming lahat at patuloy na pagpapalain mo kami kasama ng aming pamilya. At inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng mundo na dahil po sa pandemic, apektado po ang kabuhayan ng buong mundo. Dalangin namin ang pagkilos mo ang gumawa sa lahat ng lider sa buong mundo. Pagpalain po ang lahat
ang bawat leader ng mundo magkaroon ng pag-ibig sa kapwa sa ikararangalangin pangalan. Pagpalain rin po ang lahat ng mga doktor, mga gumagawa ng gamot. Bigyan mo po sila ng mga talino at nakalika ng gamot laban sa pandemic na ito, ng coronavirus na ito. Upang yung bansa o ang bansang ito, ang mundong ito, ay makaahon po sa pandemic na ito. Pagpalain mo din po ang bansang Pilipinas, kasama ng aming Pangulo, kasama po ng kanyang cabinet member, sa bawat senator, congressman, governor, mayor, hanggang sa barangay. Pagpalain po silang lahat at bigyan ng karunungan at kaalaman upang matugon ang pangailangan ng bansang Pilipinas. Samahan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng frontliner. Proteksyonan mo sila, ingatan mo sila, dakilang Diyos, maranasan ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala. Salamat, dakilang Diyos. Pinagpala mo kami lahat at mararanasan namin ang imbasbas at pagpapala, kapayapaan at kaaliwan, tagumpay mula sa iyo, ang siyang igagawad mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya, pasasalamat, pagwalhati, sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Purihin po ang ating Diyos.